Yo, Rap Lines, Opensiba 2, dito pa rin sa Linya HQ sa Libis, Quezon City. Magingay naman para sa susunod na battle ngayong gabi. Shoutout sa Linya Account Manila, Redux Clothing, Hypebeat, Unhinged, Underground Label Clothing, Printing Near Me, Decal. Maraming salamat sa mga tropa. Ito, umpisa na natin. Sa kanan ko, representing Manila, magingay para kay U1. Lalo na kay Hans, libre mo akong kape pare. Tsaka kay Topher sa Advanced Energy yun lang. Yon, sa kaliwa ko, representing Kalaanan, Caloocan, magingay para kay Sati. Sa hirap man o ginhawa, bibihira magkasama. Pero kita parang tala sa sarili nagkasala. Di alam man o ang tama, solusyon na natuntunay pagbalik sa pagkabata. Shoutout sa Tabak, girlfriend ko na nanonood, kuya ko nandyan, mga tropa na pumunta. Saka yung mga tropa natin na sumusuporta. Ilapas Tabak. Yun, Opensiba 2, panalo si U1 ng toss coin. Pinili niya muna si Sati. Opensiba 2, first round para kay Sati. Nung nakaraang breaking point, sabay tayong nagpakita ng tapang. Sabay-sabay na sumalang. Pinagkaiba nga lang, sa naging kaganapan, ako ng body bag ng kalaban, ikaw nilaglag ng wala lang. Nag-choke pa si Brian. Paano ba naman? Walang diin sa pag-atake. Mga barang pinangdali. Katumbas lang ng tae. Dahil hindi mo makikita ang iling nilang madami kung hindi mo din ididiin lahat sa pag-atake. Kasi Tasyo makapagal, lover boy mapagmahal. Iniinom niyang tubig ay mas masahol sa kanal. Narinig ko ang pintig ng natatangi mong dasal. Anong bata ka, gusto mong notebook, tatak, Jolina magdangal. Kasi Tasyo makapagal, sa kang pseudo-intelektual. Hokus ang potensyal. Nitong Pontius Panggap Cotius, ngunit locus ang kredensyal. Kasi bogus hindi cautious, mga linya ng dinaldal. Nakapokus lang sa modus na pang motos at pedestal. Kasi Tasyo makapagal, medyo may irony sa pangalan. Kasi pilosopong Tasyo, hibang na may pinaglalaban. Ngunit apelido niya natangan, naging sanhi ng katangahan, ang kang makapagal kawatang kalaban niya ng bayan. At doon mo mahahalata, na puro pulang bandila ang katha. Si Donald Trump ang iniidolo nitong pasista na dukha. Ikaw yung tulig salitaan kasi ang baho ng buga. Ikaw yung tulig salitaan kasi ang baho ng buga. Magbabanggit putok pangalan para magkaingay likha. Nung nakaraang laban, pangatlig na at ginasgas ng walang habas. Ika'y minalas ngayong napadpad sa tabak yung kamay ng mananabas. Kasi aatakihin ang atay itong atrasado sa paglaban. Atas abanteng nakaatang sa atubili nilang paggapang. At atatatunga lang sagot nitong mangmang ko na kalaban kasi panay atupag sa atensyon na dati pang pinagnasahan. Kasi anong silip sa talata nitong mukhang kriminal pa ata, isang literal na bata tinapat sa lyrical na mama. Ngayon kanyang digital makata ang kanyang linya at panata. Ngayon mga hirit ko at gimmick kay pang physical na bala. Habang pag-ihip ko ng titik, naging critical at tama. Kasi sa bisig mabibitin, kanyang hiling ay wala na. Time! Time, first round para kay U1. Tanginan to, kung anong-anong bara na yung bit-bit. Kita mo yun boy, ikaw lang yung hindi namin gets. Rap Lines Opensiba! Isang taon na rin pala nung ako'y sumalang at natuto. Salamat boss kay Niel at muli mong isinugo para ilaban dito sa hindi nag-tryouts, resari mauhubog. Nakalimutan nung pagsalang sa Opensiba maluluto. At hindi pa para natin nababanggit kanyang pangalan na alam mo namang pang bugok. Sati Pathana, Buddha na galing India, ano yan? Diyos ng mga malakas ang putok. At sino nga ba yung, ano nga ba yung tsura ng kalaban ko? Uy boss, parang may pattern.
Unang dalawang MC binigay mo sa akin, ang haba ng muso. Para tuloy sa dinosaur ako nakikipag-ubusan ng dugo. Pangalawang laban ko, nakakapanlumo. Sa gorilla nakipagbunuak, iniwan akong bali ang buto. At ibibigay mo naman sa akin ngayon, mukha pang tuko. Tangina, Rainier, Diyos ko po. Boss, hindi naman sa pagiging bitter. Pero ano pang tingin mo sa akin? Zookeeper? Basta. Hindi na ako matatakot sa anumang animal o sanggano. Sa anumang animal o sanggano, hindi na sulat ang mamadaliin, ngunit buhay mo na kaya humanda ka, bro. Kung karera pag-uusapan, talagang iwan na to. Kahit sabi mo pang ikay nakabato. Kung matikas ka talaga, yung laban gawin na lang natin, suntukan ano. Wag na, iiwan ko tong naka-outbox para isang batang kangaroo. Balik tayo sa Sati Pathana. Ayun ay representasyon ng kapayapaan. Kaso yung ginamit mo yung pangalan, yung India at Pakistan nagkaroon ng digmaan. Kaya itong Diyos ng mga mekus-mekus sa linya-linya na magkaaroon ng etis-etis. Ang dami niya pang cheche-bereche, yung mga ebas-ebas, tangina, magbuburaot lang pala ng ednis-ednis. Kaya, sinama niya ang mga mongi niya para sa kabundukan, sinubukan mag-meditate. Isang buwan na kung nasa ulo mo kaya hindi ka makapag-elevate. Habang ako, pag-iipon ng granada ang ginawa kong leverage. Tapos ngayon, papasabukin na lang sa ulo mo na parang nagka-hemorrhage. Oh, granada, Isabel. Pasabog sa utak. Hemorrhage. Wag na, corny yun. Yung mga nag-i-explain ng bara, para lang yun sa mga mongoloid. Kasi alam ko na sasabihin nyo. Labanan to ng dalawang abnoy. Pero uunahan na kita, hindi tayo magka-match boy. Kasi ako'y simpleng nerd lang at hindi to killjoy. Ikaw matanda ka na, naniniwala pa sa wishbone. Ang dami ko lang sinasabi, umahaba na yung crypto, ay papaikli na yung cryptol. Ang punto ko lang naman, labanan to ng autistic versus sa may Down syndrome. Oo, tanggap ko. At least ako, pag nagsusolve, may superpowers. siya, hindi niya matanggap na siya'y forever downers. Kaya, kung inaakala mong matatalo mo ko, parang ulul ka pa. Pupinangin mo, parehas lang tayo, nabulol sa R. Nabulol sa R. Sakit siya kahit. Nabulol sa R. Parang na-advance na yung Saint Ice versus Katana. Labanan na mga buyoy! Pero una kang mamamaalam tila kantang si Buloy. Time, second round para kay Sati. Yo! Bulol daw sa R. Sabi ng couple mooks, natuloy bulol yan sa R kasi puno ng W's. You won, I will stay too. Nakalaban niya si DQ. Pati yung halimaw, nahirap isarado yung bibig ng kanyang debut. Ano, patalasan na sa phase 2? Magpainit na sa venue? Ang init sa stage 2 habang sa uplines, nagte-thank you. Kasi ang pangit ng delivery, parang nanggaling lang sa Chengdu. Na may mga matang liempo, na may mga matang lengdo, nitong masiba sa liempo. Kasi talim ko ay mabisa, di na kailangan ng take 2. Sangay sa kalaban, be breakthrough. Ako yung Shirama na Senju. Kasi natalo ka pa nung nakaraan mong laban. Ikaw pa yung naging pinakahuli. Eh yung kalaban mo, madungis na GL. Sa kaniki na maputi. Mula construction na kabara. Nitong nililibag na labor. All around sunod instruction para makakuha siya ng favor. Construction burst yung dala. Kasi engineer daw siya. Ginagawa tayong tanga. E malaman-laman ko, ECE ka pala. All around, ganap na ganap sa battle rap. Itong matitegi na actor. Di ba, electronics engineer ka? I-wordplay mo yung mga semiconductors! Kasi itong engineer na Wolowitz,
Nakopotong na... Kasi itong engineer na Wolowitz, nakopotong naloko to sa holodeck. Ganito yung mga bobo na sa mga auto ay may auto siya na solo pick. Ngayon sa bolo mako-combo hits, halatang bobo to sa politics. Habang talino ko ay kodigo ng lolo nyo na Popovich. Habang talino ko ay kodigo ng lolo nyo na Popovich. Habang talino ko ay kodigo ng lolo nyo na Popovich. Kasi bistado na to all the tricks. Halatang bobo to sa politics. Habang talino ko ay kodigo ng lolo nyo na Popovich. Kasi yung craft niyang mabangis, tinapat sa sword ko na panis. Boss, akala ko sak na mabangis. Bakit binibigay mo shock na malangis? Pero hindi ito yung shock na makikita niyong katangkaran. Kasi taga-absorb lang to ng shock sa mga suntok kong bibitawan. Kasi kung sino daw magaybat ay bakla, ayan ang habiling sadya nitong alipin na sa... Kasi kung sino daw magaybat ay bakla, yan ang habiling sadya nitong alipin. Kasi kung sino daw magaybat ay bakla, yan ang habiling sadya nitong... Kasi kung sino daw magaybat ay bakla, yan ang habiling sadya nitong alipin na nakangisi sa kadiyoing paksa. Nakangisi sa kadiyoing paksa. Anong kinalaman sa may batal ng pagiging bakla? Ito'y magsisilbing tanda sa lahat ng sisingil pa nga. Magiging kidin nitong PKL, magtitigil ka ha? Kasi itong PKL, sa biggest deal, makikitil na siya. Time. Time sa ground para kayo. Yo, sabi niya, mag-work daw ako ng semiconductor. Ngayon ko lang sasabihin to. Oo, ako yung resistor kasi I can resist killing you. Tapos, yung construction verse 5 na pili niya sabihin, o sige mamaya, isa ka na rin sa gagawin kong pampatibay ng building. Alam niyo bang si Sati, pag bumabattle siya, mukha siyang tanga. Si Senyor yung kalaban niya, tapos yung sinisigawan niya. Hoy, tangin na mo, ano ginagawa mo dito? Ha? Gago ka ha? Yun. Tapos, kapag bumabanat yung kalaban mo, nandidiskat ka pa? Bakit? Wala ka bang tiwala sa sarili mong dala? Nalaman ko lang din, aktivista ka pala. Wes, natutok sa bukbok na may naanayak. Natutok sa bukbok na may nanayak, mukha kang tuko, kalahating sugpo, pero hindi tumukbang sa tabak na Pero hindi tumukbang sa tabak na nagpapanggap lamang, paano man lalaban ang di alam pinaglalaban. Oo, isa kang huwag na aktivista na ang kala ang bangis niya, kunwari realista, tanginan to, gusto lang pala makaisa sa babaeng feminista. O bakit? Hindi ba? Utangin na mo, buti kakilala ko yung kinukulit mong short hair na chinita. Tapos, sa bahay napakabatugan. Ang dami pa, sa katawan, ang dami pang reklamo. Sabi niya, sahod itaas, presyo ibaba, di ka nga nagtatrabaho. Kaya yung napili mong gawin, di mo kayang pangatawanan. Kung hindi mo nga danas yung karanasan ng ng nire-representa mong kasamahan. Wala naman akong galit sa mga tunay na aktivista. Salamat po sa paglaban sa ating karapatan. Hindi tulad ng isang to, tinatago sa pagiging tabak niya yung pagiging walang kwentang mamamayan. Tapos, bukod sa pagiging huwad na aktivista,
Nag-battle rap pa, aba ang lakas din. Huwag ka dito mag-angas kasi magiging punching. Wag ka lang na mga rapper kung ito ay boxing. Kung ito ay boxing, dapat sobrang peke pagkataong na film branding. Dapat nag-artista ka kasi galing umacting. O mag-apply ka ng trabaho, baka magka-chance din. Dapat lang nabuksain itong mga sinungaling. Pagkat ikay, cancer ng lipunan, tas ako ang boxing. Kita mo na? Lahat. Paano nagawa? Kita mo na? Kita mo na? Lahat ng barang binitawan, lahat lumanding. Sobrang layo ng agwat ng pagitan natin kasi ikay lumalaban para maka-chancing, tapos ako nasa battle nag-aura farming. Tingnan natin ang gusto. Wala. Tapos inaasar mo pa si senyor na nagsusugal siya, eh ikaw din. Baka mamaya pag sumikat ka, mag-promote ka rin ng online gambling. Kaya sobrang baho ng pagkatao mo bilang MC. Tangin na mga katulad mo pa naman yung nambibetching sa MP. Para tong si Tipsy D, disrapper is NB. Ingit. Para tong si Tipsy D, disrapper is NB. Ingit siya kay Bitron kasi nakakakantot yun ng pensi. Ang ganda. Nakalimutan ko ng tawa kasi ng tawa eh. At bisto na kita, huwag ka nang magmalinis. Tangina mo, nagpapaka-aktivista ka pa eh, part ka nga ng DDS. O alam niyo yung DDS? Department of Down Syndrome. Oh, naulit na angle, baka minus point sa hurado. Mag-ingat ka sa akin boy dahil ikaw ay delikado. Kung hindi ka man namatay ngayon, sa round 3 sigurado, tong komedyanteng pataw ay tong aktivistang patawa, mamamatay para komedyanteng sitado. Last round para kay Sadi. Dumidiskarte daw sa FEMC. Masyado kang formal. Nakita mo ba yung girlfriend ko? Tunay itong loyal. Kasi binalaan na kita. Napanganib aking kapasidad. Sinubukan kang protektahan ng magulang mo gamit ang edukasyong de kalidad. Kasi anong akala mo, Yuan? Mabangis na yung hapis ng tondo? Isasampal ko sa'yo gago yung realidad ng mundo. Kasi nung una nitong laban, pinakita pa na binifan. Binifan? Ayun ba yung mga inday na mukhang kikay? Tapos nung nakaraang laban, nakabini pa. Dapat sa'yo binibitay. Dapat sa'yo binibitay. Gamit yung chokeslam ni Kane. Pare sobra akong insane. Nakatadhanang pumatay ng icon na parang shotgun ni Cobain. Kasi Yuan, congrats. Ganap ka ng engineer. Natapos na ang mad chase. Maaabot na mga far place. Makakaahon na sa hirap. Mawawala ng mga sad face. Yan ay bunga ng pagsusumikap. Nakawala ka na sa rat race. Kasi anong pakiramdam na party ka na ng workforce? Yung 15K na nga lang sahod mo, tapos kailangan mo pang magpaka-workhorse. Yung tipong iidlip ka lang at pipikit ng saglit sa trabaho, tapos meron na kaagad galit. Ilang taon mo yung pinagpuyatan na tayo ng masakit. Kasi may sistema na umaalipin sa'yo. Yan ay kanilang sadya. Hanggang maisip mo na ang tanging solusyon na lamang ay ang ibang bansa. Kasi yung mga bit-bit mong boring rhymes, pag tinapat sa akin, tiyak small in size. At during his floating time, sa kanyang morning dine, nakakita ng mga unfolding signs na ang magsasalba sa kanya ay ang pagtatayo ng clothing line. Para sa mga topeng bayi. Kasi tatak, all in. Wasak, bossing. Wasak ang morning. Yung mga customer, mga enjoyer ng para-clothing. At usapang clothing line,
Di ba tunay lang ang mananatili? Yan ang linya na siningit sa t-shirt niyang napili. Anong tunay sa mga sundalong may bahid ng dugo sa daliri? Kasi anong akala, di makikita yung kulabo sa pasista sa mga post-battle poster ng liga. Palaging talo yung linya-linya. Kasi, kailangan ba talaga nating kumulabo sa mga berdugo para yung paglaban sa mga isla natin tunay na isa puso? Kasi, magpapagapos na lang ba ng tuluyan sa mabigat na kadena habang yung ulo mo binubutas sa libat na bangena? May sinayot kapitalista, walang lugar sa eksena. Dahil ang ugat ng hip-hop ay pagsalungat sa sistema. Time! Time, last round para kay Yuan. Tanginan to, binanggit pa yung sahod ko. Ay yung isang buwan mo nga, katumbas lang na 5 oras na trabaho ko. Ngayong round 3, hindi na ako magpipigil. Ako'y magpapakabrutal. Hahampasin ko ng martilyo yung mga kuko hanggang madurog ng sukdulan. Yung mga ngipin, gagamitan ko ng plies, isa-isa kong bubunutan. Bubutasin ng barey na tagiliran, walang awang gigripuhan. Hihilahin ng bareta yung laman, talagang kita kay buturan. Pagkatapos nun, ito pa yung masakit. Pupukpukin, huhulmahan ko yung mukha mo. Damahin mo yung pait. Kaya ikay mag-ingat sa pagtapak dahil ako'y nakakalat na bubog. Kahit gumamit ng mga panlapat, ikay mawawala sa hulog. Ikay mawawala sa hulog. At hindi ako titigil hanggat kita yung libag mo bagamat. Gagamitan ko ng liha para kuminis yung balat. At oo, kung hindi ka man namatay ngayon at nakalayo ng pagapang, yung susunod na kalaban mo na ang bahala sa iniwan kong abang. Partida pa. Pakicheck yung puso, wala nang metro. Di naramdam yung kaba. Kaya pala, nung sinukat ko ng level, pantay na yung paa. Partida pa yan, pinaslang ka ng toolbox lang ang bit-bit neto. Mga kaibigan at pamilya mo na yung bahala sa sentimiento. Kung nagtataka kayo, kung ba't wala yung makatang ininyero, magkosang dumating ay pumapas lang na karpentero. At tapos na ako dito sa Prime Minister ng mga kumakana ng teenager. Hindi ko na kailangan magpaka-diligent, kaya boss, sino dyan yung susunod ko na sinister? Gusto ko yung may bagong signature, o kaya naman nakakainis, parang galit na manager. O kaya boss, kung gusto mong makita aking pagka-engineer, ilabas mo na lang yung integer. Ilabas mo na. At para ko sa lahat ng sumuporta, pasensya na pagkat ako'y nalaglag sa baitang. Oro plata mata, minalas ako sa unang hakbang. Pero walang ibang rason, pagkakamali ko'y aking hinagkan. At ikaw ang binigay para pagkatalo ko'y akin ng matakpan. Kaya hindi pa rin nagbabago yung sinabi ko noon sa dulo. Makikipagsabayan pa rin ng letra punto per punto. Mahirap pa rin madaig pag ako ang kaasunto. Makikipagumpugan ng ulo sa ulo hanggang ma-realize mo na kaya nga Yuan kasi numero 1. Time, mag-ingay para kay Sati dyan. Yo, rap lines, Ofensiba 2. Dito pa rin sa linya-linya HQ, magingay ulit para kay Sati tsaka kay Yuan. Shoutout sa linya-linya. Shoutout din sa tabak. Sati. Ang boto ng Orado, 4-1 para kay Yuan. Shoutout din kala Kuya Roy, kala Erwin, tapos yun, shoutout din sa mga kapakang pumunta. Yun, shoutout sa Shoutout sa mga pumunta sa binoto ko si Yuan. Bale, basehan ko na lang yung kasi medyo pareho sila madumi performance. So, yung kung sino lang yung mas malinis. Tapos, ang problema ko pa yung last round ni Sati. Gusto ko yung laro niya doon, tsaka yung punto niya, pero hindi kasi direkta kay Yuan, parang wala naman masyado kinalaman bukod doon sa clothing line. Pero medyo
hindi ganun ka smooth yung connection. So, si U1 direkta yung atake. Tapos, medyo nakuha niya na yung flow niya. Kahit papaano, kahit madumi pa rin, medyo mas malinis pa rin compared kay Sati, kay U1. Ayun, good start sa pareho sana. Maganda materyales ni Santi. Kaso, yung second round, parang naging malaking basehan para iboto ko si U1. Kasi medyo matagal yung pag-choke. Tapos yung pag-stagger ni Santi. Ngayon, nakabawi naman sana sa round 3. Pero kasi may mga panahon nag-i-stagger pa rin. Although nag-i-stagger rin naman si U1, parang overall performance, yung consistency, medyo, kasi may crowd control si U1. So U1 naman sa so bali, round 1, 2, 3, 1 para kay Santi, tapos 1, 3 para kay U1. Close fight ko. Round 1 kay U1, round 2 kay Santi, round 3 kay U1. So, base ko yung 1 at 3 sa ladies ng performance. Yung sa round 2 ni U1, hindi ko masyado pinutusan kasi hindi ko masyado nagustuhan yung angle na ginamit ni U1. So, kay Santi yung round 2. So, round 1, 3 kay U1. Round 1, 3 kay U1, round 2 kay Santi. Sarang kami bangayan pagkagawan Yenas Manelas. Sati versus U1, round 1 binoto ko technical wise kay Sati. Okay yung kay U1. Kaso hindi ko trip yung pero okay siya. So binoto ko siya sa round 2. Ang malaking factor din yung sobrang habang stumbles ni Sati. Way too many to dig, sayang yung hole. Okay, ganda ng ginawa ni U1 doon. So, pero hindi ako pabor sa angles. It's bogus. Pero U1 yun, round 2. Round 3, judge preference. Ako lang yata nag-iisang bumoto kay Sati. Pero judge preference, tinimbang ko yung tema. Mas natripan ko yung tema ni Sati kaysa yung curveball na ginawa ni U1 na siya daw yung karpintero pero pininyero. So yun, Sati. Yung Bill Richard. Kumbaga yung sa rounds, nag-base na lang ako sa per round nila. So sa round 1, medyo mas lumang sa akin para sa U1. Kasi alam naman natin na medyo hectic pagdating sa dead air ng si Sati. So pero props pa din na napakaganda mga angles. Pero iba pa rin talaga yung impact pagdating kay U1. Pagdating sa mga jokes niya na binigay niya for round 1. Round 2, same sila dito. So doon sila nag-tie sa round 2 para sa akin. Kasi parehas sila meron dead air and napakaganda pa rin naman yung schemes na binibigay nila both side. Parehas pa rin. At iba pa rin yung aggressive nila na binibigay. Pero mas lumang sa akin yung round 3 ni U1. Kumbaga meron silang mga parehas na meron silang dead air. Pero iba pa rin naman yung dead air na galing sa U1. Kumbaga kay U1 kasi galing siya ng dead air, pero mas maalala niya yung bars niya, mas may speed niya. Talaga nadadala niya yung crowd. Bigyan pa rin yung sarili niya. Nandun pa rin, pati yung talagang impact ng malayos niya, nandun pa rin. Pero plus pa rin kay Sati, mas mo sobrang pagkakanggit niya sa racing. Plus pa rin sa atin na pareho. Gusto naman,